gusto kong maka-afford ng drone. Laki. Oh, yehey! Oh. Ayan, malaki nanay ha. Pumupunta man ako araw-araw halos sa puntod ng init ng tatay. Ay di, ako na rin lang ang nakakarinig sa boses ko. So hanggat naririnig pa nila mga boses natin, hanggat natatag... For a change, punta tayo ngayon sa tabing dagat para magmuni-muni. Self-reflection. Kasama natin ating kaibigan na si Banak. Inaya ko ang kaibigan kong si Banak na pumunta sa tabing dagat because I think this is the perfect place para mas mailabas mo yung iyong mga gustong sabihin, para mas lubos mong maisip yung mga gusto mong isipin, na makakapagpaluag ng iyong nararamdaman. Mga ganun. Baka makatulong ang tunog ng alon para mas mapagnilay-nilay natin kumbaga ang ating mga konting pagsisisi here and there, konting mga pangarap here and there. So sama kayo sa amin at nang pare-pareho nating maibulalas ang mga gusto nating sabihin. Ay nako. So kailangan natin mag-relax ng konti pagkatapos ng nakakarinding bagong taon. Diba? At bigyan tayo pag-usap ng mga tungkol sa ating mga sa ating mga pangarap for this year, ang ating mga New Year's resolution. Meron kang New Year's resolution? Ang New Year's resolution ko. New Year's resolution ko ay sana maging tuloy-tuloy yung aking ang aking magandang mga nangyayari sa Hangarin? Yes! Paano pa? At syempre sana magtagumpay ako sa pagbubuhay. Ba't lagi may syempre? At Ano ka ba? Galingan mo naman kasi. New Year eh. Okay, so, meron ka bang, ulitin natin, meron ka bang New Year's resolution? Ikaw muna. Ikaw muna. Ako? Siyempre, alam mo yung mga pag-aalis ko ng sigarilyo, nanigarilyo ko ng 30 taon. Ay hindi ko isinama sa wala ko mang ginawang New Year's resolution, basta nawala na lang siya. Tumigil ako ng pag-inom. 30 years ako pa ako uminom. Tapos yung mga, ano pa ba? Hindi ko sinama sa New Year's resolution, pero total yan ang topic natin ngayon. Meron ba ako New Year's resolution for this year? Wala, gusto ko magpakabait. Kasi nagkakaedad na tayo. Kung may mga, tanggalin mga hatred sa puso't isip, tanggalin ang mga tampo-tampo sa mga friendship. Di ba hindi ba nawawala yan? Di ba? Meron din kami mga tampo-tampuhan kaya. Tapos ay ituloy ang pagiging ano. Kasi ako ay yung, impatient. Alam niyo yun? At yun ang isa sa negative things na gusto kong tanggalin for this year. Okay, so nasabi ko na ngayon, ang akin, ikaw, meron ka bang New Year's resolution na mga balak gawin for this year? ako sa totoo, focus lang ako talaga sa aking trabaho ngayon. Yun dati, di ba, lagi ako nasa galaan. Nagtatrabaho, pero yun nandun yung matawag ako ng mga kaibigan ko. Matawag ng kaibigan ko punta agad ako. So yung aking ngayon ay mag-focus ako sa trabaho ko, sa salon. At syempre, papagpatuloy ko rin yun. Nasimulan kong pagbablog. Wow, ayun. So sa inyo naman, isulat nyo lamang, i-comment nyo lamang sa baba at babasahin ko later kung ano yung mga New Year's resolution ninyo. Ngayon naman, pag-usapan natin ano yung mga bagay-bagay na upo daw tayo dito. Maraming drama to. Ipapaupo muna kami. Okay, so dito raw kami. Ayan, so tuloy natin yung ating nabitin na uusapan. Ano yung mga pinagsisisihan ba yun? Basta yung mga bagay na dapat hindi mo ginawa last year. Sana hindi mo talang ginawa. Meron ba? Yung pag-iipon. Kasi yung pag-iipon talaga malaking bagay sa isang katulad natin. Oo. Hindi ko naman sa inaano yung ating pagkatao, pero dadating ang panahon mag-iisa tayo kinakailangan natin na mag-ipon. Sa pagdating ng pagtanda natin, meron tayo mag-ipon. At lahat ng manonood naman siguradong pabor sa ganyan kasi marami rin ako mga napapasunod pa man ako mag-ipon para sa future. Ayun.
Tapos ngayon, di ba may pagkakataon tayo na malalaki ang kita natin ganun, nagagastos lang natin sa bagay. So lahat naman talaga tao ganun eh. Nakakapag-isip lang tayo na kapag wala na isang bagay, eh dapat talaga sa pagkakataon ito, maging wise na tayo sa lahat ng ating kinikita. Ano ba yung mga malimit mong ginagastusan last year nga pala? Saan nauubos ka limit yung dapat na ipon? Actually, sa totoo lang, ako po yung simulat pagkabata eh, mahilig ako mag-libre. Libre queen? Yung libre queen. Makakita lang ako ng mga bata na parang gano'n, ililibre ko agad. Sa mga kaibigan, yung mga ungot-ungot lang, bibigyan ko agad. Pero na-realize ko na hindi naman talaga dapat ganun tayo. Oo naman. Hindi ba mas magbigay, pero magtitira nga sa sarili. Kasi nakita ko talaga yon. Ako kasi mabigay din ako eh, lalo sa pamilya. Hanggat kaya, hanggat meron. Pag minsan, pag wala, sinasabi ko na sa kanila, matapat ako eh. Yun ang okay sa akin, alam ko. Prangka ako. Sinasabi ko na, hindi ko kaya, wala ako ngayon, bukas na. Meron ako ngayon, marami ako. Yung napag-isip-isip ko na may pagkakataon na pag wala kang pera, at sila naman yung hihingan mo ng tulong, parang wala naman. Hindi naman makapagbigay. Nakaka-hurt, ano? Nakakasakit. Damdami sa talaga. kestra. Oo, sa totoong buhay lang. Are you in love? Sa ngayon, hindi na talaga. Wala na. Kumbaga, saya na lang sa pamamagitan ng mga ginagawa natin. Yun. Yung sa simpleng bagay na makikita na, tatawa na lang tayo. Masaya na tayo kahit walang pera. Diba? Ako lang tanongin mo, umibig ka. Umibig ka na ba? Patanong. Gusto ko kunin. Ngayon 2024 dito, matanong ko lang, ano yung pinaka-goal mo ngayon na gagawin? Yung kumbaga yung pangarap mo talaga. Ako gusto kong maka-afford ng drone. Gusto kong i-level up ang aking pag-vlog. Because, aminin na natin, hindi naman laging nasa itaas. Bababa ka rin. Ganun yan, roller coaster ride yan eh. So ako, kaya ako hindi na-heard kapag merong mas nakakalaki sa akin ngayon, sa panahon ngayon, is because I welcome that fact. Kaya, gano'n naman talaga eh. May mga bagong sisikat, may mga bagong susulpot. Ang mahalaga, nananatili kang nandyan. Hindi man ganun kalakas, andyan ka pa rin. At yun gusto kong i-maintain. Gusto kong pangarap ko talaga, my goal is to become the oldest vlogger in the world. Yan, napakasaya naman. Pero ako dito, gaya ng sinabi kong una-una pa lamang, kumbaga ito yung may pagkakataon na naisip ko, paano kung hindi ako siguro? Kasi sa akin naman kumbaga ito isang bagay lang na parang laro-laro na. Kung ako'y sisikat, bakit naman? Tanggap kung hindi man, hindi mo magkakataon din naman. Marami tayong bagay na pwedeng paghanap buhayan. True! Basta confidence, strive harder. Kasi sabi ko nga sa kanila, mga 35 years old pa lang, 40, umuurong na, sumusuko na. Ay ako nagsimula ako, 52 years old. Diba? Ikaw naman ka-50 mo pa lang. Ang isa nakakaingit sa'yo kasi buhay pa yung nanay mo. Yun nga, binili niya ng duster. Gusto ko sanang tawag doon? Papalitan niya ng size. Ako kasi ang size gusto yung malaki. Maliit. Sabi ko, ayoko ninyo para unano ako. Kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Di ba sa Japan pag uuwi ako, talagang duster, towel, yung mga hiling niya, binibili ko agad. Ayun. Tapos, ano ba yung, may pagkakataon ba naiisip mo paano sa pagtanda natin? Ano ba? Sino yung tao na malapit sa atin na... Alam ko lahat naman ng single siguro ay may worries tungkol doon. Yung iba lang siguro hindi lang pinapakita na kagaya ng isa nakausap ko, saka ko nalang iisipin pag nandyan na, mga ganun sila mag-aalaga, maghugas ang pit mo kapag may edad ka na. Kasi hindi naman po lahat. Kasi marami nagsasabi na mag-asawa ka na kasi, mag-anak ka na kasi. Hindi po kasiguraduhan yon na magiging maayos ang pagtanda mo kung meron mag-aalaga sa'yo. Ang dami mga pamilyado na physically and mentally ay mag-isa kahit maraming kasama. Tama po. So yun, basta manadig lagi sa Diyos. At saka naririnig ko rin na kahit may pera talaga, kapag gano'n, yun talaga, hindi ko gustong tulungan ng mga kasama mo. Hindi talaga mangyayari eh. Maganda yung ipinot mo na mabuti ka sa kanila nung ikaw kahit malakas sila. Alam mo yun? Yung kahit wala kang pera, sila napapansin mo, di ba? Anong mensahe may babahagi mo? Diyos ko, maghahapon na, tayo ibang peperya pa, di ba? Matataya na rin pa 10-10 At syempre, kakain na nagaraya.
At tubig, paano di mo bulunan? Pero pag yun naman tubig, dapat naman linisin mo muna to. Ay, syempre hindi naman yan. Oh, ano ba yung... Okay, so bago tayo kumyeme, ay mensahe sa ating mga taga-subaybay. So, masasabi ko lamang po ay, syempre patuloy na subaybayan naman ang Inay-Banac kahit talaga ng kayo po ay talagang minsan hindi po nakamanood at kay busy. Mamakaawa na po. Mamakaawa na Inay-Banac. Kayo po yung manood sa akin kahit Chakaru. Salamat At ka rin. syempre, pasalamat din po Ayan. sa inyo at talaga naman na sinusubaybayan niyo ako At maraming salamat nga pala, baka makalimutan natin, sa mga tumutulong sa akin, sa iyo. Alam ko meron din, yung mga nag-share ng blessings sila. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa una pa lamang ng pagkakataon ay talagang sinuportano. Alam niyo po niyo kung sino kayo. Salamat po. I Okay. love you. Thank you po. At sasama ko si Richard ngayon, papaltan mo pa yung damit. Kasi maliit nga. Laki naman. Hindi nakita-kita lalo masyadong isang inay ko. So, tapusin natin ang vlog na ito sa muling pagsasabi sa lahat ng mga kabataan, sa lahat ng mga anak. Mahalin po natin ang ating mga magulang dahil kagaya ko ngayon, pumupunta man ako araw-araw halos sa puntod ng inay at ng tatay, ay di, ako na rin lang ang nakakarinig sa boses ko. So hanggat naririnig pa nila mga boses natin, hanggat tatatag... Ba yan? Ay nako. Salain mo. Hindi nga ako nakakagay. Okay lang. Ano, pinunta ko na okay na ito. Maganda yun. Malaki na ito na eh. Wow. Oh, yan. Malaki na. Ito pa'y malaki. Oh, yehey. Oh. Ayan, malaki na ha. Ay kami ho ay pupunta kayo na dito. Doon ako kakain. At dinaan ko lang yan kasi ito hindi nga kasya sa inyo. Pilantang ko. Okay. Ha? Doon muna ako sa inyo ha. Doon muna ako sa Tito Robert. Ha? Oo. Hello!